Nagsimula na ang balikatan exercises. Paano ito nakatutulong? Ano ang natututunan ng mga sundalong Pilipino? Pag-usapan natin yan. Kasama si Colonel Francel Margaret Padilla, ang spokesperson ng Armed Forces of the Philippines. Magandang araw, Colonel Franz! Magandang araw, Ma'am Malu. Magandang araw po sa ating mga tagapanood at ating mga tagapakinig po. Okay, si Colonel Franz po ay miyembro ng PMA Sanghaya Class of 2000 at naging finalist ng Cybersecurity Woman of the Year competition na abay 59 countries lang naman ang nagpadala ng delegado. Naging commander din po siya ng 7th Signal Battalion ng Army. Colonel, puntahan natin itong balikatan. 39th Balikatan Military Exercises, 16,000 personnel involved, 14 countries. Ano mensahe nito? Are we gearing up for war? Ma'am, hindi no. Let's put that into context, no. Noong 1998 ito nagsimula sa ating MDT, ma'am, yung Mutual Defense Treaty natin or sa ating Visiting Forces Agreement, no. So nagsimula yung ating Philippine-US exercises balikatan. So kung titignan niyo nga po, this is the 39th iteration. So balikatan 39-24. So hindi po talaga ito linked po doon sa nangyayari po sa ngayon, no? But it has been going on for 39 years na po, no? So, syempre, we have to take into consideration the new challenges that we're facing. So every year po, nagbabago po tayo on how we execute it. Okay. Ngayon, ang kasama po ay 14 na bansa. Ano po? First time yata ito. Australia, France, Indonesia, Vietnam, etc. Bakit po parang tila naghatak tayo ng napakaraming kakampi? Ito naman, ma'am, syempre po, US and Philippines. Yun po yung core natin. Ito yung foundation. But we have other countries who are also keen to join po in these exercises. So ang tinitingnan naman po natin dito, no, as sinabi na po ng ating Pangulo, no, si President BBM po, na we are linking or collaborating with like-minded nations. So makita po Okay. natin, it's a very good exercise of interoperability of different nations po. Alright. Like-minded nations pero parang isa ang tila common enemy o ang China at ang tila common issue ang West Philippine Sea. Kahit ho parang tipong minsan pabalat-bungang hindi sinasabing China, mukhang yun ang tinututukan. Tama po ba? Ang balikatan exercises po, no, ang sinasabi nga shoulder to shoulder, over and above being prepared for the eventuality of war. Okay. Andito rin po yung HADR po natin, yung Humanitarian Assistance and Disaster Response, and Alright. other peacekeeping operations. So, sama-sama na po ito, no? This year nga po, dalawang facets na siya. Dati po, we are dealing with kinetic exercises. So, ito po yung physical domain, no? Yung mga sa ground, air, and sea operations nga po. But this year po, nag-move forward tayo into non-kinetic exercises. So, kasama na po dito yung information, cyberspace operations, yan na po, no. So with this, it's a very good forum for different nations to really link their connectivity. Alright. Ang sabi ninyo interoperability at saka training, ano po? Ang difference ho ba ngayon liban dun sa mga kinetic exercises sabi ninyo merong paggamit ng mga equipment at armas? Kasama na lito lahat, ma'am, no? Tatlong components po kasi yung ating Correct. iteration this year, no? So we have yung command and control exercises. So ito Correct. po yung, yun nga, may cyber tayo doon and meron na din pong information, photo exercises, yan po, no? Paano natin idodokumento itong mga nangyayari. Meron din po tayong field training exercises and ang sabi ko nga po kanina, yung humanitarian civic assistance po. All right. Then pagka ho sa field ho, paano ho nagkakatagpo-tagpo? Ano ba yung bigyan nyo nga kami ng kwento? How do the Filipinos interact with yung people from different nations na parang kasama sa military exercise? Is it an opportunity also to not just learn but also create friendships? Yes, ma'am, no, kasama na yan, no? Yun nga pong Philippines and the US forces, ang iko-conduct po natin dito are capabilities development training. All right. So ito po, naglalayon ito, ma'am, na ma-enhance yung ating mga tactics, techniques, and procedures.
across na po ito, no, sa very wide range of military operations. Sabi nga natin, kinetic and not kinetic. Ito pong balikatan, ma'am, ina-advance po natin yung combined military modernization and capability development. So over the years po, no, nagmo-modernize tayo, bumibili tayo ng bagong equipment. Gusto po nating matesting din kung ito ba ay gumagana at kaya natin siyang i-deploy, yung oras ng pag-deploy natin, and kung capability nga po natin na mag-work together with other nations. So kung allied forces po tayo, dapat makita natin paano tayo mag-uusap, paano tayo magkakaroon ng formations and all those things. So ito po, that's why we are working together and conducting this exercises. And magkakaroon din po tayo ng subject matter expert exchanges. So yung mga natututunan din natin po sa kanila, natututo din po sila sa atin. All right. Kahit po i-deny, parang tila sabi ng China, medyo provocative yata itong balikatan na to dahil parang samot-sari yung magkakasamang bansa, mas malalaki yung grupo ng mga tropa na kasali. Ano ho yun? Paano nyo ipapaliwanag sa China? Is this provocative? Is this a signal message? Actually, ma'am, no, ang balikatan exercises is not directed to any particular country. So, ito pong exercises na to, as we have been doing this for so many years, is for our defense. Dapat po, lahat po ng bansa ay may karapatan po na i-fortify ang ating defenses. On how we do it is up to us. It doesn't matter po, no, kung what others, we cannot speculate po on what China would be thinking on what we're doing. But in our case po, we have to fortify our defenses as well. Okay. You talked about modernization. Ano po? Parang tila component 3 na po yata tayo o phase 3 ano po itong papasok. Ano po yung mga equipment na parang tipong napipinto ng armed forces na priority na makuha natin to scale up yung ating capability, at meron bang estimate ng funding obligation kung sakali? Ito ma'am, no, yung on a ballpark figure lang po and in general terms, no, na-approve na po ng ating Pangulo as our Commander-in-Chief yung tinatawag nating ReHorizon 3. So ang ReHorizon 3 po will focus mainly din po, heavy po siya on maritime defenses. So look, with that overarching premise, so mas marami po tayong equipage that will enhance our maritime defenses. So yung mga barko po natin, no, sea and naval assets, and of course air defense assets din po. So yan po yung tinitignan natin sa ReHorizon 3. And we're looking at a ballpark figure of around 3 trillion pesos po for this, ma'am. But of course, with our partnerships and collaborations, maaari pa po itong lumaki with the grants that we are getting mo po nga dun sa pag-ikot nga po ng ating Pangulo, no, sa ating mga like-minded nations. So papwede din pa po itong ma-enhance over and above dun sa ating modernization funds that we have. So yun po yung pinaka-focus natin in the coming years. All right. Ilang taon po ang spread ng 3 trillion pesos na yon na estimate? Every ano natin, modernization project natin will range up to a 5-year implementation phase po. Okay, all right. 5 years lang dito. Ibig sabihin po 2024 to 2029, parang ganun po, o 2030, balik. O parang ganun, ma'am. As soon as ma-approve na po yung project, actually, ma'am, yung 5 years na kasama na yung planning stage doon, no? So as we submit po our proposals, bagong ground commanders po will tell the board na ito po yung kailangan namin. This is what we want to enhance and fortify. So doon po tayo mag-move forward from the start po that we give our project proposal up to the actual implementation po. Okay. Colonel Franz, yun yung command and control at cyberspace drills or training. Ano po yung component doon at paano tayo pwedeng matulungan? Yung doon sa cyber operations natin, ma'am, no, we're looking at also collaborative efforts. So we have to look at cyber operations as all-encompassing, ma'am, no? Ang cyber kasi, it transcends to the physical domain. Diba, ma'am? Kung ano po yung mangyari doon sa cyber domain, syempre may impact po yan sa physical domain, as what we've seen po in the Russia-Ukraine war. It started na may iringan po sa cyber, no, na nagde-deface ng mga sites ng isa't isa until it eventually escalated to the physical domain. So ito po, tinitignan natin, ma'am, no, how everything comes to fruition in the cyber domain. Ano yung mga different attacks that occur in the cyber domain po, no? Yun nga, yung may mga issues tayo recently, yung mga nagre-recruit, no? Lahat po nung iba't ibang scenarios
that uses the cyberspace, dun na po how it also transcends to the physical space, no? So how we fortify our network systems and all those things. So over and above that, ma'am, no, of course we cannot detail to you the operational details of the exercise, but yun nga po, we are working on different scenarios on how everything comes to place po, even po in the cyber domain. Alright. Sabi po sa amin ng DICT sa isang interview, hindi lang naman simpleng yung phishing o online attacks o yung hacking o yung pero yung pong cybersecurity for public infra, utilities at saka Yes, ma'am. finance, business and finance systems. Yun ho ba yung magiging trabahong nakaatang sa armed forces kung sakali? Kasi sa ngayon mukhang kanya-kanyang tutok. Ano po yung mga ahensya ng Opo, ma'am. gobyerno? Mhm. Yes, ma'am, no? When we're working with the AFP, ma'am, no, this is a whole of nation approach. Our mission in the AFP is to protect the people and secure the state. And this also transcends to the cyber domain. So kung ano po yung strengths ng bawat ahensya, we will collaborate po, no, towards this because we cannot work alone in the cyberspace as well. Kailangan po tulong-tulong ito dahil wala po tayong masasabi na ito ang Philippine cyber domain, you cannot enter this, no? So kaya kailangan po natin ng matinding collaboration in terms of this. So yan po ang tinututukan natin sa cyberspace po, cyber domain. Colonel Franz, bigyan nyo nga kami ng ideya. 39th balikatan na po ito, ano? Pero yun 1 to 38, may feedback ba kayong nakuha sa mga lumahok? Ano yung okay, hindi okay na feedback nila? Yun po, ma'am, no? Kaya nga po natin ine-enhance each year kung paano po natin i-conduct itong balikatan. So we have been getting very good feedback. Why? Because there's a lot of intent to join us. So ibig sabihin, nakita po nila, no, yung effectivity on how we collaborate and coordinate with like-minded nations. So that's why the others po are wanting to join the bandwagon. Okay. So we also want that information sharing, di ba? Intelligence sharing, and yung capabilities, interoperability na rin po. So iba po yan na magjo-join ka and then you do not know how to really integrate your operations with the others, di ba, ma'am? So the more that you're able to join these exercises, in the event po na kailanganin siya, nahasa na po natin siya. Alam po natin paano tayo mag-uusap, paano tayo mag-form, sino ang gagamit ng alin, parang ganun po. So lahat po yan will come into place, fall into place when we do the right training for that. Alright. Kung pwedeng magyabang ng konti, ano po, pagka sinabing Armed Forces of the Philippines, ano ang pinaka-unique, cutting-edge contribution niya sa balikatan? Saan po tayo parang tipong matingkad ang input at performance? Ayan po, ma'am, no? Ang Pilipinas po, napakagaling po natin sa iba't ibang larangan. Okay. So, nahasa po tayo, no? We have an internal conflict that we're fighting for so long. So, iba po yung terrain natin, iba po yung resiliency ng Pilipino, no? Kaya po natin sa mga non-conventional terrains, no? Yung mga bulubundukin, yung mga masukal na mga lugar at mga ganun po. So, hindi po yan po yung madami pong natututunan yung ibang nasyon natin, na ibang nations that are joining us in terms of this, how resilient the Filipinos are. Matyaga tayo, ma'am, and we're also very, very good at improvising and innovating. No? Marami din po tayong mga luma ng equipment pero nagtataka po yung ibang bansa kasi kayang-kaya pa nating paganahin, 'di ba po? So, yung mga ganun po, over and above modernizing, we can use a lot, no? May mga inventor din po tayo, no, na nasa ating hanay po ng ating sandatahang lakas. Actually, ma'am, may lista nga po ako na explosive ordnance na hindi na po kailangang lumapit tao para mag-detonate ng talaga? na-invento po siyang equipment for that. So marami po tayong magagaling na Pilipino. Over and above din po, yung pong cyber domain, wala pong mahirap at mayaman na bansa sa cyber domain. Skills po ito ng ng tao, no? So napakita po natin sa iba't ibang bansa na kaya pong makipagsapalaran at makipaglaban ng Pilipino sa cyber domain. We have been joining competitions and the AFP po has been bagging po some awards for being really very competitive in cyber exercises. So ngayon nga po, we are ably representing po the Philippines here in the GISEC Summit dito po sa Dubai. Ito po ang largest cybersecurity event in the UAE and the Africa. And nandito po ang Pilipinas, no? Nandito po tayo, meron po tayong
panlaban kumbaga sa ano. So we wish our team good luck and maitaas po natin no ang bandila ng Pilipinas sa iba't ibang larangan maging sa cyberspace operations. Okay. Ang galing good luck po sa ating team. Pero sa kabilang banda, ano naman yung parang pinaka-value added o yung pinakamalalaking aral at kontribusyon ng ibang bansa sa ating armed forces pag nagbabalikatan? Saan kayo namamangha? Saan kayo nagigitla ng mga contribution nila? Makita din po natin, ma'am, no, yung willingness po nila to cooperate and to help us, no. Ang sabi nga po ng US, di ba, the ironclad po yung commitment nila na tulungan ng Pilipinas. So we're banking on this po. But of course, ang mga Pilipino nga po, tayo po ay kilala na palaban po, no. Yung mga ancestors natin, historically, ma'am, ang mga leaders po natin at a very early age, they're generals, they're leaving the back. Kahit pong wala po tayong ganong modernong equipment, andun po yung drive natin and patriotic spirit to really fight for our country. So at the end of the day po, yung Pilipino po, we will hold each other's hand and really fight for each other po, no. Alright. So yun, nakikita po yan ng ibang bansa sa atin. Alright. May topic recently na umuugong yung panawagan ni Congressman Pantaleon Alvarez for the Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police to withdraw support from President BBM at para daw mag-step down. Although, of course, sumagot na ang Defense Secretary, ang Chief of Staff. Pero ano ho ang dating sa mga sundalo? Sa mga sundalo naman, ma'am, no, our Chief of Staff po, si General Romeo S. Browner, has been going around po, no, all over the Philippines and looking at the conditions of our troops nationwide. And sa mga panayam po namin, no, sa mga kasundaluhan, nandun naman po, nare-remind po sila about being professional and non-partisan. So from the top down po, ma'am, no, pare-pareho naman po ang kanilang guidance. And ito po ay sinasapuso po ng bawat kasundaluhan po, no, na we remain professional and united. Yun nga po ang lagi naming pinupush forward, yung ating battle cry po, no? One AFP, One Philippines. Pag buo po ang ating kasandatahang lakas, buo po ang ating bansa. So sinabi po na strong AFP, strong Philippines. Tuluyan po namin na ito po, tulad ng ating balikatan exercises, pinapalakas po natin ang ating sandatahang lakas. Dahil po pag malakas po ang ating sandatahang lakas, malakas po ang ating bayan. Okay, Colonel Franz, matagal nang wala nang naganap na kudeta, ano po, nung panahon nung 1986 onward. Pero meron ho bang mga ugong-ugong at meron bang trigger issues na sa tingin ninyo ang ilang grupo sa AFP ay pwedeng manawagan ng hindi naman agad-agad kudeta, kundi merong dissatisfaction na nararamdaman? Ito naman po, ma'am, ano, nakita na din po natin kung ano yung mga naging resulta ng mga nahuling kudeta attempts. So naging professional na po ang sundalo. Nakita na po nila kung ano yung magiging effect nito sa kanilang career, sa kanilang serbisyo. So basta po nandun po sila sa tamang paraan. Meron pong paraan din ang armed forces na pakinggan po ang hinaing ng ating sundalo. So meron tayong grievance system, marami po tayong mga systems that are in place for us to listen to the ano po, no, so the concerns of our soldiers and address it at the proper forum. Hindi na po kailangang humantong pa sa isang kudeta. Alright. Ang sabi-sabi, meron daw kasing mga retired officers, generals, some generals included, na tila sila yung parang tipong rabble-rouser. Tama po ba yun? May balita ba kayong ganon? Na sila yata yung parang tipong killing dito at doon? Ay kami po nandun po ang respeto namin po sa aming mga senior officers po, no, and at hanggang ngayon po kabaro po namin sila, and naiintindihan din po namin yung mga hinaing din po na ganon, and we listen to them po and also adjust po accordingly on how we would be cooperating po, no. So syempre meron po silang mga advices din for us, and also the AFP din po is, sabi ko nga po, is a resilient organization, and we take those advice to heart din po, and of course move forward at the proper forum and in a professional manner. All right. And may quick question lang ho. Ang Coast Guard ho is civilian. Ano po? Hindi po siya Armed Forces of the Philippines. Ano ang figura ng papel at mangyayari sa kanya in relation to the Armed Forces kung yung West Philippine Sea ang pag-uusapan? Kami po,
we are supporting po, no, in terms of law enforcement. So kanila po ang law enforcement diyan sa ating dadagatnin, no. So sila po yung nandiyan sa West Philippine Sea na nagro-ronda at kasama din po yung BIFAR para po matulungan ng ating mga mangingisda. Andito po ang armed forces. Nandyan po tayo nagpapatrolya sa ating dagat. Andyan po lagi ang Philippine Navy, umiikot po yan. At any one time, nandyan po ang presensya nila. And in the event po that the Coast Guard would be needing our assistance in terms of law enforcement, nandiyan po kami para tulungan po sila. All right. On a personal note, Colonel, parang tila kababaihan ang nangungunang spokesperson ngayon. Ano po? Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, yung mga service commands. Bakit po tila yun na naging direksyon ng pagpili o pagnombra ng spokesperson? I don't think naman po it's really with the gender, no? I think namili din naman po sila because the merits din po of the spokespersons that have been chosen. Ano naman po, siguro for any other reason of our higher authorities, no, unbeknownst to us na din po, that there could be a sort of a different tone, kumbaga po, pagka sa kababaihan. And nagpapasalamat din naman po kami na binigyan po kami ng pagkakataon na magkaroon po ng opportunity to serve in this capacity. No? So, masaya po kami na ang Armed Forces of the Philippines po is embracing inclusivity and diversity. So, yun po ang moving forward that we are also given the chance and opportunity to be heard po. All right. Pero parang medyo atypical yung sitwasyon. Ano po? You're women, you're representing service commands that are largely dominated by men. Ano yung sabi ng mga tropa sa inyo? Hindi ba kayo namomroblema na parang hindi nila ganong feel na babae ang spokesperson? Of course, there will be dissenting opinions always. Kahit naman po lalaki pa ang ilagay nyo dyan, there will also be dissenting opinions. So, it happens all across different sectors, ma'am, no? But what matters po is how we become effective and how we become professional in performing our mandate and our jobs. So if we are effectively giving out there the news and what's really happening in the Armed Forces of the Philippines, then the other, mga hindi po sang-ayon will just be background noise and we remain professional po. Maraming salamat po, Colonel Francel Margaret Padilla, ang spokesperson ng Armed Forces of the Philippines. Good luck sa ating team sa Dubai. Sana ho ay makasungkit ng kung ano man ang medalya o awards na nakahanay. Maraming salamat po from Dubai, Colonel Francel Margaret Padilla. Maraming salamat, Ma'am Malu. Thank you po.